Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakampeng. So alam ko na napanood nyo ho ang pambabalahura ni Baste Duterte na akala mo kung sino kung makapagsalita. Grabe ho ang birada niya, grabe ho ang banat niya kay Mr. President Bongbong Marcos. Pero tanong ko lang sa inyo mga DDS, yan ba ang iniidolo nyo? Yan ba ang klaseng tao na iniidolo nyo? Na alam nyo naman na talagang sobra-sobra kung magsalita na pambabastos na talaga sa isang pangulo, pero hindi ho maganda pakinggan sa isang public servant na katulad ni Mayor Baste Duterte ng Davao City, di ba? Pero yung mga banat niya, yung mga pambabastos niya, yung mga pambabalahura niya sa pangulo sa isang privilege speech niya, no? Hindi ho yan nakalagpas sa mga netizen. Binatikos ho ang nasabing privilege speech nito ni Mayor Baste Duterte ng Davao City. Di ba? Eto mga ka-action, mga kakampeng, bago ho ako magbigay ng aking sariling opinion, panoorin at pakinggan ho muna natin ito. Itong si Marcos, ganun buang na ni. Buang, adik, ingon pa sa iyang igsoon, bangag, sirayong puwet, diverculitis, kung ano-ano pinapasok siguro dyan. Ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung putang inang yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Magaling din. Sa kawalang hiyaan ang bukin ng inang yan. Ano sa palagay nyo mga DDS? Tama pa ba ang sinasabi ni Baste Duterte? Di ba? Buang, adik, bangag at kung ano-ano pa. 'Di ba? Yung sinasabi nyong adik, bangag, hanggang ngayon na natiling chismis pa rin 'yan. Baste, bago nyo ho sabihin si Pangulong Bongbong Marcos na adik, bangag, etc., tumingin ka ho muna sa salamin. Diba? Tingnan nyo muna ang mukha mo sa salamin bago nyo ho sabihin yan sa Pangulo. Diba? Hindi ka na ba nahiya sa mga pinagsasabi mo? Public servant ka. Oo. Mas naiintindihan pa namin kung ordinaryong Pilipino ang magsabi niyan. Pero ang hindi ho namin maiintindihan, Mayor Baste, na ikaw ay isang public servant, pero kung makayaw-yaw ka, makabanat ka sa Pangulo, sobra-sobra naman ho yan. Below the belt na ho yan. Maituturing na ho talaga na grabe naman yan na pambabastos. Pambabalahura. Di ba? Sabi mo ang achievement ng Pangulo, ibinalik ang kriminalidad, ibinalik ang droga, ibinalik ang corruption. Wait lang, Mayor Baste, mahiya-hiya ka na sa pinagsasabi mo. Gusto ko lang na ipaalala sa inyo. Noong panahon ba ng tatay mo, nasolve niya ba ang problema sa droga? Nagbinuwa-buwa pa nga yung tatay mo eh. Sabi niya after 6 months magre-resign siya kapag hindi niya ma-solve ang problema sa droga. Nag-resign ba siya? Wala. Pambubudol. Di ba? Bakit mo nasabi na ibinalik ang droga? Bakit nawala ba ang droga? Noong panahon ba ng tatay mo nawala ba? Tanong ho namin sa iyo yan. Di ba? At anong sinasabi mo? Ibinalik ang korupsyon. Baste, ang tatay mo alam na may corruption pero wala siyang ginawa during the time siya. Noong panahon niya alam niya na may corruption, wala siyang nagawa. Pero tingnan nyo naman, ngayon sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, may naibalik na bulto-bultong pera, may naibalik na mga magagarang kotse,
May nakukulong habang gumugulong ang investigasyon. Kulong dito, kulong doon. Takas dito, takas doon. Di ba? Achievement ni Pangulong Bongbong Marcos, sabihin ko sa'yo, tatay mo nadala sa dahig. Naipasara ang pugo. Di ba? Ano pa? Nahuli si Kibuloy. Ano pa? May mga bagong irrigation sa iba't ibang parte ng Pilipinas. May 20 per kilo na bigas na programa ang Pangulo na kung saan nakikinabang din ang Davao City. Na kung saan niyurakan pa ng kapatid mo na si Vice President Sara Duterte. Di ba? Ano pa? Mga programa. Programa sa mga magsasaka, yung mga machineries na binigay ng Pangulo. Ano pa? Sa mga hospital na mga vehicle na pinamigay at mga pondo ng mga hospital. Ano pa? Sa mga pabahay niya na kumpleto. Titira ka na lang. Di ba? Ang dami ng programa ng Pangulo. Pero alam namin na hindi nyo kayang tanggapin, hindi nyo kayang i-appreciate yan. At alam namin na masama ang loob nyo kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa nangyari kay dating Pangulong Duterte na nadala sa dahig. Pero ano naman, di ba? Tingnan mo naman kung sino ka. Public official ka. Elected ka ng taong bayan. Di ba? Mas naiintindihan mo sana namin kung ikaw po ay isang ordinaryong Pilipino. Pero nakakadismaya kasi, di ba? Kung bumanat ho kayo sa Pangulo, para bang walang preno. Paano na ang karera sa buhay politika nyo kung ganyan na ganyan kayo, puro kayo banat-banat. Lalo na ho, nangangarap ito si Sara Duterte na maging Pangulo ng Pilipinas. Sa tingin mo ba mananalo pa kayo? Di ba? Kung ganyan ang mga klaseng tao, kung ganyan ang mga klaseng mga salita na binibitawan nyo. Di ba? Yung sinasabi nyo pa na mag-extend ang Pangulo, sino bang may sabi niyan? Nasaan bang ebidensya na nagsasabi na mag-extend ang Pangulo sa kanyang termino? Di ba? Dapat samahan nyo po yan ng ebidensya, Mayor Baste. Kasi kung wala ho ebidensya ang isang paratang, chismis po yan. Katulad dyan ni Amy Marcos na puro lang kwento, wala namang sapat na ebidensya. Paniwalang-paniwala naman kayo kay Amy. Si Amy puro naman niyang kwento, puro chismis. Di ba? Wala naman niyang mga ebidensya na pinapakita. Di ba? Ito na nga ho, mga ka-action, mga kakampeng. Basahin po natin itong mga naging opinion, no, ng ating mga kababayan. Ayaw ko na ho basahin ang kanilang mga pangalan, ha? Ito po ang unang nag-comment. Pakinggan mo to, Baste Duterte. Marsyalo agad porket di nasusunod ang gusto nyo. Kasi gusto nyo, continuity ng kalukuhan nyo. Ito pa ang isa. Bastos sa lahat ng bastos, idol ng DDS, Diyos ko Lord. Sabi pa ng isa, Empit Sara Duterte. Sabi pa ng isa, ano ba achievement ni Baste? Sabi pa ng isa, puro ka lang dakdak, wala naman laman, sinasabi mo duwag. Ayan Baste ha, masakit yan. Yung sabihin ng netizen na duwag ka. Huwag ka kasi puro hamon. Hamon ka kasi ng hamon tapos hindi ka naman sumisipot. Ayan tuloy, sinasabihan kang duwag ka. Sabi pa ng isa, parang tambay lang sa kanto yung nagsasalita. Ito pa. Ito yung patunay na mas matapang lang ang bunganga kaysa gawa. Ito pa yung isa. Pang-elementary ang mga sinasabi, tapos tuwang-tuwa ang mga nakikinig. Ito pang isa. Barking dog never bites. Sabi pa ng isa, may sayad ka daw, sabi ng tatay mo, ha? Ito pang isa. All bangs no bite. Ito pa. Nangangayat nakakaisip paano patalsikin si BBM kung ano-ano na lang Baste. Sabi pa ng isa, wala na bang bago pa? Ulit-ulit lang yung kwento mo eh. Ito pang isa. Ayan.
Imburnal ang bunganga. Ito pang isa. Reflection ang nakikita ko dito kay Bastek. Ito pa ang the last. When devil speaks. Narinig mo yon? Yung mga sinasabi ng ating mga kababayan? Hindi nyo na ho masisisi kung ganyan ho ang mga opinyon ng ating mga kababayan. Dahil kayo mismo wala din preno-preno kung magsalita sa Pangulo. Diba? Yan. Ewan ko na lang. Ewan ko ba sa inyo mga dabawin nyo? Gising, mga dabawin nyo, gising. Okay? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.